Hello guys, this is Engineer Bonjovi Arbello and you are watching CBox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. This is our problem number 5 for reinforced concrete design WSD analysis of singly reinforced beam. Determine the moment capacity of the beam section if Fs is 165 and F'C is 27.6 megapascal and the modular ratio is equivalent to 8. Actually, same lang din naman to sa ating problem number 4. Ang pinagkaiba nga lang nila, yung butas ay nasa gitna. Kaya magkakaroon kayo ng tatlong assumption. Assumption saan? Assumption kung nasaan yung ating neutral axis. Andito ba, or andito? No? So sir, paano po kapag nagkamali kami sa assumption, ano kaya yung magiging solution namin? So, syempre, meron tayong reference book, alam ko na kung nasaan yung ating neutral axis. Andito siya. So, ang gawin natin is, paano kung magkamali kayo sa solution? What if ginawa ninyong position ng neutral axis ay andito? Ano kaya magiging solution natin? Sige, pakita natin. Siguro dito na lang din. Yan. Tapos, ito yung ating reinforcement bar. Yan. Tapos, ito yung assumption natin na distance D. Distance C. Yan. So, sa ating problem number 4, ilang area to? Tatlo, no? So, ito, marami-rami, di ba? So, gawin natin yung mas madaling solution. Gawin natin ito muna, tapos ibawas natin ito. Mas madali yun, di ba? So, M top is equivalent to M bottom. So, 500 times C, no? So, 500 times C multiplied by C over 2. Then, ibawas na rin to. Ang area nito is 200 multiplied by anong kanyang base. So this is 300, no? Okay. So 500 minus 300 is 200. So 200 by 200 pala to, no? Then yung distance sa kanyang sentro is from neutral axis is okay. If this is 200, okay, so this is 300, no? Tapos ito, ilan to? Nalilito ako. No? Okay, ito na lang. Ayan. So, this is C. C, then minus, ito kasi 100, no? Then ito, 100 din. So, 200. So, C minus 200. Then, equivalent to NAS. Okay, solve natin yung AS. Pi over 4 multiplied by 32 squared multiplied by 5. So 5 times 32 squared over 4. So 1280. Okay, 1280 millimeter squared. So this is NAS multiplied by D, which is 725 minus C. So, ano kaya masolve natin na C? Yes, by the way, dapat yung ating C dito, since andito yung ating neutral axis, dapat siya ay greater than 300. Okay? Greater than 300, but less than 725. So 500x squared over 2 plus or minus 200 squared multiplied by C minus 200. Then equivalent to N, which is equivalent to, okay, this is 8 multiplied by AS. 1280 ba? Nakalimutan ko. Okay, 1280 pi multiplied by 725 minus x. So, 300 to 725, let's say 450. Okay, so 263.73.
millimeters. And this is less than 300 millimeters. Kaya, hindi natin nasunod yung ating assumption. Kaya, not okay. Mali yung ating solution. O, ganun lang naman siya kasimple. So, ang tanong na lang dito is, kapag ba nagkamali ka sa position ng neutral axis at nagkamali ka sa pag-solve ng C, susuko ka na kaagad? Siyempre, hindi. No? Siyempre, gamitin rin natin itong solution na to para malaman natin kung nasan ba talaga ang position ng ating neutral axis. Ano ba yung nakuha nating sagot? 263.75. And this is greater than 100 but less than 300. So, anong ibig kong sabihin doon? Kahit papaano, binibigyan ka ng clue ng inyong solution. Na yung neutral axis pala natin ay medyo malapit sa gitna ng ating butas. Ayan, no? Or kaya, binibigyan tayo ng clue na yung ating C ay greater than 100 but less than 300. Okay? So, gano'n lang naman siya kasimple. So, syempre, di natin tatanggalin to kasi part pa rin siya ng solution natin. Magkakaroon na tayo ngayon ng second assumption. Ito na ating second assumption. Sabihin natin red na lang lahat. Ayan. Okay? Then, na yung ipabawas natin ngayon. Okay? So, yung ating C dapat ngayon dito ay dapat so, ang C natin ngayon dito ay dapat greater than 100 but less than 300. So, ang area natin dito is C times 500. Same pa rin, no? C times 500. So, C multiplied by 500. Okay, multiplied by C over 2. Then, minus, okay, ang base niya ay 200. Ang kanyang height is C minus 100. Tapos, ang distance ng ating centroids na itong butas papunta sa neutral axis is C minus 100 over 2. Then, NAS, copy na lang natin ito. Ayan. Okay? So, edit na lang natin yung ating solution dito. This is 500 times C squared over 2. Same lang. Then, ito naman is 200 okay, times x minus 100 then squared. No? Then, over 2. So, ano kayong magiging sagot natin? Yan. 264.73. O, diba? Halos malapit lang din yung sagot natin dun sa nakuha natin kanina. And that's okay. No? Eh, sir, kung malapit lang din pala, edi dapat ito na yung ginamit ko. Hindi pa rin. Mali pa rin tong solution na to eh. Kasi, yung solution na to dapat, ang mapapalitaw ay dapat greater than 300. Eh, hindi mo naman napalitaw yon. So, hindi natin pwedeng gamitin to. Okay? Kahit na medyo malapit siya. Okay, so anyway, yun nga, nag-greater tayo ng 100 millimeters but less than 300. So, pasok tayo rito. Okay na to okay na tong sagot natin sa C. So, ano lang gagawin natin? Okay, so kunin natin yung ating moment of inertia with respect to neutral axis. So, ito muna yung malaki. So, this is 500. Just di ko na ilagay ito, no? C. So, 500 multiplied by C cube over 12 plus 500 multiplied by C over 2 squared. Then, ibabawas natin yung base natin na 200 times height. Ano bang height natin? Okay, C minus 100. Ang ating C is 264, no? So, this is 164.73 cube over 12 plus area. 200 times 164.73. Then, multiplied by 164.73 over. Then, yung bakal. So, NAS multiplied by 725 minus C squared.
So, solve natin yung ating moment of inertia. 500 times x cubed, then over 12, plus 500 times c, so that is x, okay, multiplied by x over 2 squared, plus, okay, so, sorry, this is minus 200 times 164.73 cubed over 12 plus 200 times 164.73 times 164.73 over 2 squared. So, medyo puno na. Equal sign na natin. N. Then, plus N. 8. Then, 1280 pi yung ating AS. Then, multiplied by 725 minus C. Ang C is 164. Ang C natin is 264.73 squared. Yan. So, ang ating moment of inertia is 9609.26 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Ayan. So, meron tayong FC is equivalent to M multiplied by C over INA. And meron naman tayong Fs over N is equivalent to MS multiplied by D minus C over INA. So, ito ayusin siguro natin ito. Tapos ito ay MC over INA. So, ano kayo masolve natin dito? FC natin. Okay. Ang FC is 0.45 of 27.6. Then, multiplied by INA, 9609.26 times 10 raised to 6 over C, 264.73. Then, divided by 1,000 squared. So, this is 450.83 kilo-Newton meter. Next. Fs is 165, then over 8 multiplied by 9609.26 times 10 raised to 6 over D, ilan yung D? 725 minus 264.73 divided by 1,000 squared. So, 430.60 kilonewton meter. So, dito, ang mas nag-govern ay galing dun sa bakal. Kaya, ang ating moment capacity is equivalent to 430.60 kilonewton meter. So, sir, pwede po ba yung gawin rin natin yung ginawa natin na solution na to? Yes, pwede rin naman, syempre. Kasi medyo magiging matagal nga lang yung ating solution. Tapos, ang ginawa kasi natin is binawas natin, no? Yes, kung sakali man, ganito kasi magiging itsura niyan Yan. Baliktad doon sa ating problem number 4. Sa problem number 4 kasi nasa taas. Ito naman, nasa baba. So, magiging drawing natin yan ngayon dito is pag ganito. Yan. Tapos, ito. Ganyan siya. Okay? So, mangyayari, kukunin natin yung pinakamalaking C dito. Yan. Tapos, ibabawas mo yung C na to. So, gawin itong C1, ito naman C2. So, diba? Medyo nga lang. Kagaya lang din naman sa problem number 4 actually. Kaya nyo rin naman itong gawin, sigurado. So, this is our reinforced concrete design, WSD analysis of singly reinforced beam, problem number 5. So that's it, guys. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa mga discussion ng mga concept and problem sets ng CEBOX video tutorials. But of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!